Isang pinagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Ayan, narito po tayo sa FB Live, Rema Pills, dito po sa Sunday edition po natin. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, tayo po ngayon ay magre-review lang ng mga itinuro po sa atin ng ating senior pastor, si Pastor Boy. Ngayon, pag-aralan, baliktanaw po natin yung mga na-share niya po sa atin sa mga anniversary na mga itinuro niya po sa atin. Amen po. Ngayon, may basahin po ako sa inyo dito sa 2 Chronica, Ikalawang Chronica, chapter 16, verse 9. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mo, mula ngayon, lagi kang didigmain. Ayan, sabi niya po diyan, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Ayan, kailangan ng Diyos ang tagamundo para tulungan ang mga tagamundo. Amen po. Ang Diyos, naghahanap siya ng taong mauutusan niya. Sabi niya dito, isa ka ba sa tutulong o isa ka ba sa tatakbo? Amen po. At ngayon, sabi niya po dito, binigyan ng Diyos tayong mga tao ng trabaho. Naabutin ang mga tao, hindi ang mga anghel ang gagawa nito. Amen po. Na ang tao ang inutusan ng Diyos para abutin ang tao. Amen po. Na hindi ang anghel na ang inutusan para abutin ang tao, kundi ang mga tao mismo ang hinahanap ng Diyos para sa tao din. Sabi niya, binigyan ng Diyos tayong mga tao ng trabaho na abutin ang mga tao, hindi ang mga anghel ang gagawa nito. Sabi niya, pwede tayong gamitin ng Diyos sa buong mundo. Sabi nga sa katabi, magpagamit ka sa Panginoon. Amen? Ayan. Isang trabaho na binigay ng Diyos sa atin ay ang pagtatayo ng simbahan. Tayo ang ililigtas. Tao ang ililigtas, kailangan tao din ang magliligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po. Kasi ang tao po, hindi naman maniniwala yan. Kasi kumbaga na magpapakita na ang Diyos na, kumbaga, to see is to believe ang tao. Kaya nga sabi niya, tao ang ililigtas, kaya kailangan tao din ang magliligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yan po ang kailangan natin. Naghahanap ang Diyos ng tao na magagamit niya. At ngayon, isa ba tayo sa magsasabi, Lord, gamitin mo ako? Amen po. Isa ba tayo sa magpapagamit sa Panginoon na tatrabahuhin ang trabaho na maging tagapagligtas ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po. Ngayon, may nais lang po akong i-share sa inyo na sinishare po ng ating pastor. Sabi niya, ikaw, tayo, ang magkikreate ng future natin. Tayo ang magkikreate ng ating future. Ang isa sa pag-create ng future natin ay ang speaking of tongues. Amen po. Ngayon, malapit na po ang camping. Amen po. Kaya, naniniwala po ako na sa bawat simbahan po natin dito sa Rema, ay puspusan po tayong nananalangin. Meron po tayong prayer marathon para sa camping. At ngayon, ang katagumpayan at ang pagkilos ng Diyos ay nakadepende sa mga panalangin nating mga taga-Rema. Amen po. Kaya nga, sabi niya, tayo ang magkikreate ng future natin. Kumbaga, ang kaganapan ng pagkilos ng Diyos sa camping ay nakadepende sa panalangin ng mga taga-Rema. Amen po. Ang isa sa pag-create ng future natin ay yung prayer in tongues. Kaya, makibuhat tayo, sama-sama po tayong ipanalangin ang camping. Sabi niya po diyan, magsimula tayo sa ministry of prayer doon sa prayer room. Amen po. Ayan, magsimula tayo. Sabi nga, ang tunay na ministry ay yung prayer. Amen po.
magsimula tayo doon sa prayer, makibuhat tayo sa prayer, sumama tayo sa panalangin, lalo-lalo na po ngayon sa mga simbahan po natin dito sa Rema, na dito na po ang prayer marathon na kung saan tuloy-tuloy na panalangin para sa camping. Amen po. Sabi niya po dyan, kapag nasa prayer ka na, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Ayan, sabi niya, walang pakinabang ang ministry mo kung walang travail o walang prayer. Amen po. Kaya napakahalaga po ng prayer at lalo-lalo na ng travail. Kasi sabi niya, walang pakinabang ang ministry kung walang travail. Kaya ang travail ay isang bagay na itinuturo sa atin ng ating pastor na kung saan kailangan ipag-travail natin ang mga kaluluwa, ipag-travail natin ang gawain. Sabi niya, kung walang travail ang church, walang kwenta ang soul winning at gawain. Amen po. Kaya nga minsan sabi nga, napupunta na lang doon sa pagkabigo na kung saan nagsosoul win naman, ba't walang nawiwin? Kaya nga sabi niya, kailangan nating trabahuhin sa panalangin at sa travail. Amen po. Kaya nga sabi niyan, kung walang travail ang church, walang kwenta ang soul winning at gawain. Ang travail, ang kuryente ng gawain ng Diyos. Amen po. Kaya nga, ang travail, ito ang prayer na kung saan ito ang magsisilbing kuryente ng Diyos. Amen po. Kahit sa an example nga po dyan ng ating pastor na yung kahit maraming magagandang appliances, may microwave ka, may air fryer ka, o meron ka pang mga appliances na magaganda. Ngayon, useless yung mga appliances na yan kung walang source ng kuryente. Amen po. Useless ang mga magagandang appliances na yan kung walang kuryente na pagsasaksakan. Kaya nga po, sabi niya yan, ang walang kwenta ang gawain, ang soul winning, kung ito po ay walang panalangin at walang travail. Amen po. Kaya sabi niya dyan, ang travail ang hanapin natin, automatic ang miyembro. Amen po. Kaya once na ipinanganak na yan, ipinag-travail na yan, automatic darating ang miyembro. Amen po. Sabi niya, kaya ngayong malapit na ang camp, trabahuhin natin sa prayer ang mga kaluluwa na maisasama natin sa camping. Kaya ang prayer ngayon sa camp, kung kumbaga, magpunuin natin, mag-igib tayo ng anointing, mag-igib tayo ng mga panalangin, punuin natin ng panalangin itong camping, ng travail para nang sa ganon, ang pagkilos ng Diyos sa camp ay talagang maranasan natin yung kalapitan ng Panginoon, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, at maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Amen po. Naalala ko po netong share din po ng ating pastor dito po sa may anniversary nung sa Rema Agoncillo. Sabi niya po diyan, ang prayer ay napag-aaralan. Dahil useless ang prayer kung wala itong resulta. Amen po. Ngayon, sabi niya yan, ang prayer ay napag-aaralan ito. Dahil kasi ang prayer, pag hindi, wala itong resulta, sabi niya yan, useless. Amen po. Kasi bakit? Ang habol natin ay nasasagot ang panalangin natin. Amen po. Ang habol natin, nandun yung nasasagot yung mga prayer natin. Kasi ang gusto natin, yung mga panalangin natin ay natutugon ng Diyos. Sabi niya, kung nasusunod mo ang requirements o kasunduan ng Diyos, ang panalangin mo ay nasasagot at matatanggap mo ang kanyang mga ipinangako. Amen po. At sabi niya po dyan, sa Biblia, may mga rules and regulation na kailangan mong matupad para masagot ang prayer mo. Amen po. Kumbaga, sa Biblia, may mga rules and regulation na kailangan mong matupad para masagot ang mga prayer mo. Katulad sa mga larong sports, katulad ng basketball, kung itatakbo mo ang bola at isushoot mo sa ring, kahit ma-shoot mo, not counted. Dahil hindi
hindi ang bola po ay dinidribble para bago i-shoot sa ring. At ngayon, sa larong soccer, kahit ma-shoot mo doon sa ring na square yung bola, kung ito ay kinamay mo at binato mo doon sa ring, dahil ang larong soccer, sinisipa naman po ang bola. Ngayon, sa mga panalangin natin sa Biblia, meron ding mga rules and regulation para masagot ang mga prayer natin. Kaya napakahalaga na sa mga panalangin natin, sure natin na nandoon na nasusunod natin yung mga requirements, nasusunod natin yung mga regulation, yung rules na ibinibigay ng Biblia sa atin. Amen po. Mahalaga ang prayer at dapat may resulta at nasasagot ang ating mga panalangin. Amen po. At meron po akong i-share sa inyo na nabasa ko kanina po. Yung story po ni Pedro. Alam niyo po yung kapangyarihan ng panalangin na may nangyayari sa bawat panalangin natin. Amen po. May nangyayari. Ang sabi niya po rito sa Acts chapter 12 verse 6, basahin ko po sa inyo. Gabi noon si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal, gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbikis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka, sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay, nakarating sila sa pintuang bakal na nalabasan patungo sa lunsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Verse 11, naliwanagan ni Pedro ang nangyari. Kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Verse 12, nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid na nagkakatipon doon at nananalangin. Amen po. Tingnan niyo po yung part nito ng verse 12. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Amen po. Kaya tingnan niyo po ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya kung gano'n na lang po tayo, i-push ng ating pastor na ipanalangin ang camp dahil sa prayer po, doon tayo magke-create ng magandang gagawin ng Diyos sa camping. Doon tayo magke-create ng magandang pagkilos ng Diyos sa camping through prayer. Katulad na nangyari kay Pedro na nakakilos ang kapangyarihan ng Diyos tulad doon sa angels na kung saan dahil sa mga panalangin ng mga kapatid sa Panginoon na nagkakatipon doon, nakakilos ang Diyos sa buhay ni Pedro at naniniwala po ako may magandang gagawin ng Diyos sa camp. At may plano din ng kaaway na hindi maganda sa camp. Ngayon, ang prayer natin ang hahadlang sa gawa ng kaaway at ang prayer natin ang magpapakilos sa kamay ng Panginoon. Amen po. Ngayon, may isa pa po akong basahin dito sa inyo sa Exodus chapter 33. Basahin ko po sa inyo na ito pong yung story ni Moises na very close siya sa Diyos. Amen po. Kumbaga, sarap maging close sa Panginoon. Amen po. Na kung saan na ang Diyos, kumbaga, nung time na to, yung si Moises, na nakikipagkatwiranan siya sa Panginoon, nakikipag-usap siya sa Diyos na kung saan may dinidiman si Moises sa Diyos na sabi niya po rito, sa verse 15, basahin ko po sa inyo, sinabi ni Moises,
Kung hindi ninyo kami sasabahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Amen po. Ang sarap po sa nung time na to na kung ikaw yung ikaw si Moises, na kung saan kaya mo mag-demand sa Diyos, na kaya mo makipagkatwiranan sa Panginoon, na kaya mong hilingin sa Diyos, na katulad ng sinabi ni Yahweh, sige, gagawin ko ang hiling mo. Amen po. Gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita. Grabe po pag nalugod ang Diyos sa buhay natin. At kung kilalang kilala tayo ng Diyos, kaya po nating i-demand yung prayer natin sa Panginoon at gagawin ng Diyos dahil nakalulugod ang Diyos sa atin at kilalang kilala tayo ng Panginoon. Amen po. Ang sabi nga po dyan, itinanong ni Moises, maari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sino mang aking kinalulugdan. Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y alisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang aking likod, ngunit hindi ang aking muka, sagot ni Yahweh. Amen po. Kaya, sarap po na maging close sa Panginoon dahil yung mga panalangin natin sa Panginoon, yung demand natin sa Panginoon through prayer, ay kayang-kayang gawin ng Panginoon. Kayang-kayang ibigay ng Diyos dahil nalulugod ang Diyos sa atin at nandoon yung close natin sa Panginoon. At sabi pa nga rito sa Numbers chapter 14, basahin ko po sa inyo, verse 18. Si Yahweh ay matyaga sa pakikitungo sa mga makasalanan, mahabagin at handang magpatawad. Hindi ninyo ipinagwalang bahala ang kasamaan pagkat ang kasalanan na magulang ay inyong sisingilin hanggang sa ikaapat na saling lahi. Verse 19, isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Egipto. Yamang kayo'y Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkakasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila. Amen po. Nung time na to, ipinalangin ni Moises yung bayan, yung bayan ng Israel. Dahil yung time na to, napuno ang Diyos, na gusto na ng Diyos na ang bayan na to ay talagang parusahan na. Pero sabi ni Moises, yung panalangin ni Moises ang nagpabago doon sa desisyon ng Panginoon. Kaya ang prayer natin ay napakahalaga. Yung panalangin natin ay napakahalaga. Malapit na po ang camping. Mag-igib pa tayo ng anointing para sa camp through prayer. Malapit na po ang camp. Sama-sama nating ipanalangin at ipag-travail ang camp. Dahil naniniwala po ako at ang bawat isa po sa atin na may magandang gagawin ang Panginoon sa camping na ito sa atin at maging sa mga na-invite natin sa camp. Kailangan lang natin ipanalangin ang camp. Kailangan lang natin ipanalangin ang magandang gagawin ng Diyos para sa camping. Sama-sama tayong magbuhat ng panalangin para sa magandang gagawin ng Diyos. Excited na po ako. At naniniwala po ako, excited ang bawat isa po sa atin sa gagawing pagkilos ng Diyos sa camping. Amen po. Ready na po tayo. Ready natin ating mga puso dahil 10 days na lang, camp na. At i-ready natin ang ating mga puso at ihanda natin ating mga sarili
sa magandang gagawin ng Panginoon. Amen po. Kita-kits po tayo sa camping at hayaan natin na mapuno tayo sa camp na ito. Amen po. Maraming salamat po sa hapong ito. God bless po sa bawat isa po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Muli, pinaalalahan mo kami, Panginoon, na ang kahalagahan ng panalangin. Na tunay nga, O Diyos, na ang pagkilos mo, Panginoon, ay nakadepende, Panginoon, sa aming mga panalangin. Lord, uhawin mo kami, Panginoon, sa ministry ng pananalangin na sa ganun, Panginoon, magamit mo kami dahil naghahanap ka, Panginoon, ng taong magagamit mo. Lalo-lalo na, Panginoon, yung magagamit mo sa pananalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang mong gagawin sa ministry namin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, sa mga kaluluwang ipinagkatiwala mo sa amin, at sa nalalapit na camping na ito, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, nagkapasalamat na kami, Panginoon, sa maganda mong gagawin sa camp. I-ready mo ang puso ng bawat sa pusa amin. At hayaan mo, Lord, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagdakila at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po.